Simula nang mamatay ang kapatid kong si Lia, ako na ang nag-alaga ng kambal niyang anak. Namatay siya sa panganganak sa kambal. Sa pagkawala ng kapatid ko, naging subsob na sa trabaho ang asawa niyang si Michael. Dahil doon, kinuha ko na ang responsibilidad sa pag-aalaga sa mga pamangkin ko. Kaya halos dito na rin ako nakatira, simula ilibing ang kapatid ko. Allison, pwede ba tayong mag-usap? Tanong sa akin ng papa ni Michael habang nilalaro ko ang dalawang bata. Sige po, tito. Sabi ko sa nagtatakang tono. Bihira lang magstay dito sa bahay ang papa ni Michael dahil madalas tong nasa ibang bansa. Napapansin ko na lagi niya akong pinapanood habang nakikipaglaro sa dalawang bata. Parang ikaw na din ang naging ina ng kambal. Pasensya ka na, iha, kung sa'yo sila naiiwan. Alam kong may sarili kang buhay at may trabaho ka pa. Simula nang mawala ang kapatid mo ay halos hindi na tumigil sa trabaho si Michael. Nakakalimutan na nga ata niya na may mga anak pang naiwan ng asawa niya. Tama si Tito. Simula nang namatay si Ate Lia ay hindi na madalas umuwi ng bahay si Michael. Naiintindihan ko naman siya. Ayaw niya lang siguro magstay sa bahay dahil nandoon ang masasaya nilang moment ni Ate Lia. Para siyang buhay na patay. At may parte na nasasaktan akong makita siyang ganun. Sa pagkawala ni Ate Lia, ay tangay niya ang puso ng bayaw ko. Parang gusto ko siyang yakapin at bigyan ng comfort. Gusto kong ilabas niya lahat ng emosyon na tinatago niya. Hindi ko man lang siyang nakitang umiyak nang namatay si Ate Lia. Alam ko namang nasasaktan siya at pinipilit lang niyang magpakatatag. Hindi ko alam kung ano ang pwede kong gawin, pero may part ng pagkatao ko na gusto kong pawiin ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Allison, nakikinig ka ba? Nagulat ako nang tinawag ako ni Tito. Yes, Tito. Tumikhim at umayos siya ng upo bago ulit nagsalita. Sabi ko nga kanina, I think kailangan ni Michael ng asawa na mag-aasikaso sa kanya at sa mga bata. Wika ng papa ni Michael. Pero ilang buwan pa lang po na namamatay si ate. Nagluluksa pa si kuya. Sagot ko. Sobrang insensitive naman pala ng papa ni Michael. Ni hindi pa nga natutuyo yung lapida ng kapatid ko sa puntod. Tapos gusto nang palitan yung pwesto ni ate bilang asawa ni Michael. Alam ko. I'm sorry, Allison. Wala akong karapatan para sabihin to. At kapatid mo pa naman si Lia. But Allison, life must go on. Kailangan ng mga bata ng kikilalaning ina. Paliwanag ni Tito. I think that's not a good idea. Sabi ko na nagpipigil ng iritabling boses. Alam ko naman yung punto ni Tito. Pero ang palitan ng pwesto ni Ate Lia ng ganun kabilis ay parang insulto lalo na kay Michael. Kaya nga I suggest, marry my son Allison Miranda. Mabilis na wika ni Tito. Ano po? Gulat kong tanong. Hindi nga ako mahal nung tao. Isa lang ang mahal niya, si Ate Lia. Nakausap ko na si Michael at pumapayag siya. Napangangal na lang ako sa sinabi ni Tito. Bakit pumayag si Michael? Alam kong si Lia lang ang mahal niya at kailanman ay hindi mababaling ang atensyon niya sa iba. Allison, pakasalan mo ang anak ko para sa mga bata. Mas mabuti nang ikaw ang kilalanin nilang ina. Tumayo si Tito at iniwan akong malalim ang iniisip. Napatayo ako nang makita ko si Michael na papasok ng pinto. Walang makikitang anumang emosyon sa mukha niya. He's so cold. Ano na lamang ang mangyayari kung magpapakasal kami? Kuya, yun na lang ang nasabi ng mga labi ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. I need you, Allison. Walang ano-ano'y bigla niyang sinabi sa akin. Sa sinabi niyang yun, ay natangay na lang ako ng emosyon ko.
Ramdam ko kasi sa boses niya na nahihirapan na siya at kailangan niya ako. Oo, pakakasalan kita. Hindi ko maintindihan kung bakit pumayag ako. Isa lang ang alam kong pinasok ko. Kasal na walang pagmamahal. Ilang taon rin ang lumipas simula nang ikasal kami ni Michael. Pumalit ako bilang Mrs. Miranda Arquero. Walang alam ang lahat, nakasal si Michael sa kapatid ko at pangalawang asawa lang ako. Walang mag-iisip ng kung ano-ano. Magkasama kami sa iisang bahay. Magkasamang natutulog sa iisang kwarto, pero magkaibang higaan. May secret bedroom sa kwarto namin ni Michael at doon ako natutulog. Para lang isipin ng mga bata na masaya at maayos ang pagsasama namin. Kahit kailan ay hindi ko naramdaman na asawa niya ako. Pero may parte sa pagkatao ko na unti-unting nahuhulog sa kanya. Kahit napakalamig ng pagtrato niya sa akin. Anong gusto niyong umagahan? Bungad ko nang pumasok ako sa kwarto ng kambal. Mami, I want bacon, sabi ni Ethan nang nakangiti. Mami, I want hotdog, sabi ni Ina sabay patakbong yumakap sa akin. Napangiti na lang ako. Hinagkan at niyakap silang pareho. Ang mga anak ko. Itinuring ko na silang parang tunay kong anak. Hindi dahil kasal kami ni Michael, kundi yun ang nararamdaman ng puso ko. Activated mother na rin ang instinct ko. Sabay-sabay na kaming bumaba para mag-breakfast. Araw-araw ganito ang nangyayari. Gusto ko ng bago. Hindi naman ganito ang pinangarap kong married life. Nag-isip ako ng malalim. Kung wala ako sa sitwasyon na to, siguro nasa bar ako ngayon at nakikipagsayaw sa mga lalaki. Umakyat ako sa kwarto ni Michael. Binuksan ang pinto kung saan ako natutulog. Ito na talaga ang kwarto ko simula nang ikasal kami. Lumabas ako saglit para tignan ang kwarto ni Michael. Sinilip ko ang buong paligid. Bakit wala si Michael? Sabi ni Manang Becca, kanina pa siya nakauwi ng bahay at dumiretso lang ito sa kwarto. Nang hindi ko siya makita, ay bumalik na ulit ako sa kwarto ko at nagpalit ng bathrobe. Iisa lang talaga lahat ng pinaglalagyan ng gamit namin ni Michael para masabing mag-asawa talaga kami. Yung tinutulugan lang talaga ang pinagkaiba. Nang makapagpalit na ako ng bathrobe, ay dumiretso na ako sa banyo para maligo. Ang sarap sa pakiramdam ng maligamgam na tubig sa pagod kong katawan. Nakaka-relax. Naaalala ko nung kinasal kami ni Michael 4 years ago. Para lang kaming mga robot nang sumagot ng I do's. At nang madeclared na kaming mag-asawa, ay agad na lang niya akong iniwang mag-isa sa mayor's office. Hindi pa man din nasasabi ang "You may now kiss the bride." Hindi ako makapagsalita sa ginawa niyang yun. I felt so hurt and so alone. Ano nga ba ang dapat kong expect kay Michael? Ni hindi niya nga ako gusto. Mahal ko na ang asawa ko. Ganoon naman talaga ang asawa sa kanyang pamilya, di ba? Ang problema, hindi naman talaga sila sa akin. Hindi ba pwedeng akin na lang sila, ate? Natigil ako sa iniisip ko nang may narinig akong parang nabasag sa labas. Mabilis kong hinablot ang tuwalya at mabilis kong tinakip sa katawan ko. Hindi ko na rin nagawang tuyuin ang sarili ko dahil sa pagmamadali. Baka naglalaro na naman ang dalawang bata sa loob ng kwarto. Mapapagalitan na naman sila ng daddy nila pag nagkataon. Ina, Ethan, tawag ko sa dalawa. Pagkuhan ay nakita ko si Michael na hawak ang basag na vase. Tinignan ko ang kamay niya at tila may dugo ito. Kaya mabilis kong kinuha ang first aid kit sa ginamot ito. Okay ka na kuya? Sabi ko sa asawa ko nang matapos kong gamutin ang sugat niya. Oo, sige na maligo ka na. Sagot niya sa akin. Sige kuya. Akala ko kasi si Ina at si Ethan na naman. Papasok na sana ako ng banyo nang tawagin niya ako. Huwag mo na akong tawagin kuya. Asawa mo na ako. Nagulat ako sa sinabi niya. Saka tuloy-tuloy na pumasok sa banyo.
Sa 4 years kaming kasal, yun lang talaga ang pinakamalapit ng katawan ko sa kanya. At sa ganitong sitwasyon pa, nakakahiya. At nasabi niya pa yun, na asawa ko siya, hindi ko tuloy maiwasang maisip na naakit siya sa akin. Hindi, sabi ko sa sarili ko. Nagulat siguro siya dahil first time niya akong nakita na nakatuwalya lang. Natapos na akong maligo at inayos ang sarili. Nagdadalawang isip kasi ako kung lalabas ba ako ng kwarto o hindi. Umaasa na naman kasi ako na may gusto sa akin si Michael. Dumiretso na ako ng kusina para maghanda ng pagkain. Manang Becca, pakitawag naman po si Ina at si Ethan. Ako na ang bahala dito sa kusina. Agad namang sumunod si Manang Becca. Maya-maya lang, Mami, sabay na sabi ng kambal. Niyakap ko sila ng mahigpit. Nagwash na ba kayo ng hands? Kakain na tayo. Mabilis ang tibok ng dibdib ko nang makita kong pababa ng hagdan si Michael. Para akong teenager na nakakaramdam ng ganito. Ina, Ethan, maupo na kayo. Maotoridad na sambit ni Michael. Pati sa mga bata, napakalamig niya. Ni hindi niya nga nilaro ang mga to kahit minsan. Mami, alam mo ba may baby sister na yung playmate namin? Tumangutango lang ako dahil umiinom ako ng tubig. Mami, gusto ko din ng baby sister. Mami, penging baby sister. Gusto ko ng kalaro. Sabay na pagsasalita ng kambal. Sukat doon ay naniningkit ang mga mata ni Michael na tumingin sa akin. Nagulat ako nang lumapit sa mukha ko si Michael. Nanunuot sa katawan ko ang init ng paghinga niya. Hindi ko pa nakikita ng ganito kalapit ang gwapo niyang mukha. Ang mukha niya ay makikita mong puno ng otoridad, ang tangos ng ilong at ang malalago niyang pilikmata. Yung mga mata niya ay dark brown na sa bawat titig nito ay nanunuot sa pagkatao ko. Napaka-misteryoso ng taong ito. Allison, tawag niya sa akin. Bakit? Kinakabahan kong tanong. Ano ba yung mga tinuturo mo sa kambal ha? Pabulong niyang sabi sa akin. Malapit pa rin ang mukha namin sa isa't isa at hindi ko mapigilan ang mapatingin sa mga labi niya. Ang sarap titigan. Napapaisip ako kung paano siya humalik. Hindi ko alam kung ano ba tong iniisip ko. Malay ko ba sa kanila? Sabi ko na hindi pa din bumabalik sa normal ang paghinga ko kahit na nakalayo na siya sa akin. Nang matapos kumain, ay nilinis ko na ang 2 bata at pinatulog. Lumapit na ako sa kwarto namin ni Michael nung maramdaman kong malalim na ang tulog ng kambal. Hindi pa ako dinadalaw ng antok, kaya naman lumabas ako ng kwarto para magtungo sa veranda. Tinanaw ko ang liwanag ng bilog na buwan. Napakalamig at ang sarap lang hapin ng simoy ng hangin. Huminga ako ng malalim at napailing na lang. Ilang minuto pa nang tabihan ako ni Michael sa veranda. May hawak tong isang bote ng red wine at 2 kupita. Hindi ka din makatulog? Tanong nito sa akin. Oo, ikaw din ba? Balik tanong ko. Yeah, it's too cold. My bed is empty. Sagot nito. What? Namumula kong tanong. Napangiti siya, pagkatapos ay sinabing nagbibiro lang siya. We, nagjo-joke siya? Mas gwapo pala siya pag nakangiti. First time ko siyang nakitang ngumiti. Ipinagsalin niya ako ng alak sa kupita at inilapag ang bote sa lamesa. Nakipag-toast ako sa kanya. At dahil hindi ako makapaniwala na may ganito kaming moment ng asawa ko, ay straight kong ininom ang wine. Easy, wag kang magmadali. Nanlaki ang mga mata ko nang tumawa si Michael. Ngayon ko lang siyang nakitang ganito. Nagkwentuhan pa kami tungkol sa trabaho at sa kung ano-ano lang. Siguro pwede kaming maging magkaibigan. Ang saya ko dahil kahit papano, nawawala na yung pader na humaharang sa amin ng asawa ko. Madali kaming nakapagpalagayan ng loob. Sana bukas, ganito pa rin siya sa akin. Nang maubos namin yung isang bote ng red wine,
ay kumuha pa ulit si Michael ng panibago. Ano ba yan? Naiihi na ako. Ang tagal naman nun. Aalis sana ako upang umihi, ngunit sa pagharap ko ay nabunggo ko si Michael. Napahawak ako sa dibdib niya para hindi mawalan ng balanse. Hindi man lang siya dumistansya sa akin. At sa pag-angat ko ng aking mukha, ay nakita kong nakatitig siya sa akin. At aaminin kong bumilis ang tibok ng puso ko. Dahil kaya sa red wine, iniangat niya ang isa niyang kamay at hinaplos ang aking pisngi. Napapikit ako sa sensasyon. Titig na titig pa din siya sa mukha ko. Maya-maya ay bumaba pa ang mga kamay niya sa leeg ko. Nasaan na kaya yung red wine? Bakit nasa bewang ko na ang isa pa niyang kamay? Tinignan niya ang mga labi ko at agad niyang sinunggaban. Napakapit ako sa batok niya sa kapangahasan na ginawa niya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang init, lalo na sa mga sumunod niya pang ginawa. Alam kong pareho na kaming nagliliyab sa init. Nagawa ko pa siyang tulungan na tanggalin ang kanyang t-shirt. At dahil doon ay nasagi ko ang bote ng red wine na nakapatong pala sa tabi ko. Dahil sa nabasag na bote ay napahiwalay kami sa isa't isa. Doon kami natauhan kung ano na ang ginagawa namin. I'm so sorry, Allison. Sabi ni Michael sa mababang tono. Sorry? Para saan? Namumula kong wika. Pumasok ka na sa loob. Utos niya sa akin, imbis na sumagot. Iniwan niya akong mag-isa sa may veranda. Nagsusori ba siya sa nangyari? Hindi niya ba ginusto yun? Nasapo ko na lang ang mukha ko sa dami ng tanong na pumapasok sa isip ko. Eto na naman ako at umasa dahil lang sa isang sandali. Hindi ko maiwasang mapaiyak dahil sa isiping iniwan niya lang ako mag-isa pagkatapos ng namagitan sa aming dalawa. Bakit kasi hindi ko nalang tanggapin na ang kapatid ko lang talaga ang kayang mahalin ni Michael? Pagkatapos ng nangyari, niyaya ako ng kaibigan kong si Celine sa isang party. May plano daw siya. Naikwento ko kasi yung nangyari. Tatanggi ba ako? Alam mo girl, makipag-flirt ka. Nasaan na ang Allison na kilala ko? Bungad niya nang umupo ako sa sofa ng isang bar. Naabutan ko siya doon na may hawak na ladies drink. Girl, first of all may asawa at anak na ako para makipag-flirt pa. Pairap kong sabi sa kanya. Whatever. Hindi nga sila galing sa'yo. So bakit ka magpapakaboard sa mga yun? Like hello. Technically, kasal ka sa kanya. But look, daig mo naman ang isang single sa sobrang freedom. May point naman si Celine. Minsan talaga, nakakasakit na din ang pagiging walang preno ng bibig niya. Maya-maya, sinabi ni Celine yung plano na gusto niya. Pumunta kami para bumili ng mga gamit ko. Dahil yung mga sinusuot ko ngayon ay usual lang daw na pambahay. Pag uwi ko, nagluto agad ako ng lunch. Nandito sa bahay si Michael dahil day off niya. Pagkatapos ng mga dapat kong gawin, pumunta muna ako sa kwarto para mag-shower. Una akong pumunta sa kwarto ko para magpalit ng bathrobe. Bago yun ay pinatugtog ko muna ang phone ko. Yung pinasa sa akin ni Celine na naglalaman pala ng mga sexy songs. Nababaliw na talaga yun. Namiss ko tuloy ang pagsasayaw. At hindi ko na malaya na napapasabay na ako sa indak ng mabagal na tugtog ng sayaw. Pinilantik ko ang mga daliri ko sa ere at sumabay sa saliw ng tugtog. Nang unti-unti kong binuksan ang bitonis na damit ko, ay nakita ko na lang si Michael na papalapit sa akin at agad akong sinunggaban. Nagulat man ay wala akong pagtutol sa ginagawa niya. Dahil nagugustuhan ko talaga yun. Hanggang sa lumalim ng lumalim ang pangyayari. Aaminin ko na natatangay na ako. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang mainit naming sandali, ay tumingin siya sa akin at natigilan ulit. May pagkalito sa mukha niya. I'm sorry, Allison. Alam mong si Leah lang. Sa narinig kong sinabi ni Michael, ay natakpan ko na lang ang sarili ko at hindi napigilang umiyak.
Masakit palang mahulog sa isang tao na may mahal ng iba, lalo na kung yung taong yun ay matagal nang wala at hindi na babalik pa. Higit sa lahat, sa kapatid ko pa. Nasasaktan ako nang walang kalaban-laban. Lumipas ang ilang linggo o buwan na hindi ko kinibo si Michael. Good morning, isang umaga na bati niya. Tumango lang ako dahil wala pa rin akong balak kausapin siya. Nakaupo kami pareho sa hapagkainan. Napakatahimik sa pagitan naming dalawa. Walang isang salita ang lumalabas sa mga bibig namin. Umakyat ka mamaya sa rooftop, 7 p.m. Kuhanin mo yung susi sa keybox na nasa kwarto. Basag niya sa katahimikan. Naguguluhan man, pero tumango pa rin ako sa sinabi niya. Bakit kaya pinapaakyat niya ako sa rooftop? Magbihis ka ng maayos. Dagdag pa niya. Dumating na yung oras kung kailan aakyat sa rooftop. Kinakabahan ako na hindi mapalagay. Kinuha ko na ang susi at umakyat sa rooftop. Namangha ako sa nakita kong mga bulaklak. Kahit madilim ay nakikita ang ganda dahil sa mga makukulay rin na ilaw. Napaisip tuloy ako kung siya lang talaga ang nag-alaga sa mga to dahil napakalago. Wala kasi talagang nakakaakyat dito kundi si Michael lang. Sa tagal kong nakatira rito, ni minsan ay hindi pa ako nakakaakyat dito. Sa patuloy ko na paglalakad ay nakita ko si Michael na nakaupo sa isang lamesa. May nakapalibot na mga kandila sa paligid. Happy 5th anniversary, Allison. Sabi niya, natitig na titig sa mga mata ko. Nagulat na lang ako. Ganun na ba kami katagal? At kailan pa namin yun natutunang i-celebrate? Nakakapanibago naman. Alam ko malaki ang pagkukulang ko sa inyo ng mga bata at mas lalo na sa'yo. Babawi ako. Wika niya. Wala yun. Hindi naman kita inuobliga. Ano ka ba naman? Sabi ko na lang at pinilit na maging komportable sa usapan. Tumingin ako sa mga pagkain na nasa table namin. Oysters, seafoods, chocolates, at wine. Let's eat. Yaya niya at sinimulan niya ng kumain. Napalunok na lang ako habang pinapanood siyang kumain. Wait lang may tatawagan lang ako. Akma na sana akong tatayo nang higitin ni Michael ang braso ko. Nawalan ako ng balanse, kaya naman napaupo ako sa kandungan niya. Napapikit ako nang maramdaman ang pagkabuhay ng kung ano doon. Hindi ko na ata kaya. Sabi niya sa nahihirapang tono. Tinitigan ko siya sa mga mata. And I saw his eyes na punong-puno ng pangangailangan. Hindi na ako sumagot pa at hinila ko siya sa batok. Hindi ko na namang maiwasang mag-ilit ng husto. At ramdam ko na ganun din siya. Maya-maya pa ay hindi ko na malaya na napahiga na lang kami. Saka ko lang napansin na may nakalatag na beddings doon sa sahig. Wala talaga akong kadala-dala. Ilang beses na ako nadismaya sa mga ganitong pangyayari sa pagitan namin ni Michael. Pero heto, at isang sunggab lang niya sa akin, ay bumigay agad ako. Sana this time, wag na siyang mag-alinlangan at matuloy na. Lahat ng agam-agam ko ay nawala, nang tuluyan ng mangyari ang matagal ko nang inaasam. Si Michael ang una ko, kaya aminin ko na nasaktan talaga ako. Lalo na at malaki talaga ang bisita. Sorry, nasaktan ba kita? Nahihirapan niyang tanong. Umiling lang ako nang medyo lumayo siya sa akin ng kaunti. Halos mabaliw ako sa aking nararamdaman. Allison, sabi niya ulit nang marating niya na ang dapat niyang marating. Ano na ngayon? Ngayong may nangyari na sa amin, may magbabago kaya sa pakikisama niya? O ang pagtingin man lang niya sa akin? Considered na ba na aakto na kaming mag-asawa? May dapat ba akong asahan sa'yo, Michael? Hindi ko mapigilan na pumasok ang maraming katanungan sa aking isipan. Ilang araw na din nung nangyari yun at masasabi ko na malaki ang pagbabago sa pagsasama namin ni Michael. Ngayon ko lang nakita yung sweet side niya. Siguro nga, naging malamig at manhid si Michael nung mga nakalipas na taon.
At ngayon, nakikita ko na handa na talaga siyang mag-move on kasama ang mga anak namin. 5 taon naman na ang nakaraan. Siguro naman, ito na yung right time para mag-move on kaming lahat. Hindi naman sa kakalimutan namin si ate, pero may buhay kaming lahat. Hindi naman kami pwedeng ma-stuck habang buhay sa nakaraan.